sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Tagaraw sa may dagat na masyal at pagdilim sa may baybay humimlay at nagyakap sabay sa pagsapog ng alon, sabay sa paghuni ng ibon, saksi ay liwanag ng buwan. Sumunod na nga ba si Haji kay Ate Guy? Lakay sunod-sunod ang mga awit. Yes. Batikang mga awit na pumanaw, nakasalo. Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Martes. Mainit na hapon. Ngayong 22 ng buwan ng Abril. Bad news mga kuyang mga ateng sa air passengers. Terminal fee sa mga paliparan tinaasan ayon sa CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. Superstar at national artist Nora Honor na ihatid na sa libingan ng mga bayani, ginawaran ng full military honors. April 22, dineklara ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Day of National Mourning dahil sa pagpanaw ni Superstar Nora Honor. Pangulong BBM hinimok na pakilusin ang militar kontra kidnapping groups sa bansa. Asa ng ating intelligence network? Kaso sa mastermind sa pagdugot at pagpatay sa Chinoy steel magnate malakas ayon sa PNP. Milyong-milyong balota para sa 2025 midterm elections sinimulan ng ikalat ng COMELEC. 4 na vloggers tinambakan ng kaso ng NBI dahil sa pagpapakalat ng mga fake news. 7 katao minasaker sa isang panaderya sa Antipolo, pangunahing sospek sumurrender. Grabe, ano? Samantala, Korean National binaril at napatay sa Angeles City. Robbery, sinisilip na motibo. Official medical report at spiritual statement ni Pope Francis inilabas ng Vatican. At eto na nga mga habigan, ang OPM icon, idol, ang tinaguri ang kilabot ng mga kolehiyala. Actor-singer Haji Alejandro, sinundo na rin po ni Lord sa edad na 70. Abay, kaedad lamang ni Ate Guy, ha? 70 years old si Nora Honor. Ayan, sumama na kay Rico J. Puno. Ayan. Nagko-concert na sila sa Langit Lakay. Ito yung mga magbabarkada, Rico J. Puno, Haji Alejandro, Marco Ayun, Sison, Marco Sison. Nonoy Zuniga, at Ray Valera. Ayan. At Marco Sison. Yan. Yan ang mga OPM icons, mga habigan. Mga OGs lakay. Anong OGs? Originals. Urig. At ngayon sa detalye natin mga balita.
Abay, epektibo na ang pagtaas sa singil sa terminal fee o passenger service charge sa mga airports na pinapatakbo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Para sa mga international flights, sinaasan ang PSC terminal fee. Ginawang 900 pesos mula sa dating 500. Haba ang domestic flights ay ginawang 350 pesos. Kapag mula sa international airport at 300 pesos mula sa principal class 1 airport, 200 pesos mula sa class 2 airports at 100 pesos mula naman sa community airport. Pero exempted naman sa PSC ang mga batang wala pang 2 taong gulang, mga transit passengers, mga na-deny ng entry at mga OFWs. Ayon sa CAAP, ang naturang pagtaas ng singil sa terminal fee ay dulot ng inflation at para mapabuti daw ang serbisyo at pasilidad ng ating mga airports. Samantalang hindi sakop ng singil ang mga pribadong paliparan katulad ng Ninoy Aquino International Airport, Mactan Cebu International Airport, Clark International Airport at Katiklan Airport. Samantala, pinahaharang ng Philippine Inter-Island Shipping Association Incorporated o PISA sa Manila Regional Trial Court ang kautusang inilabas ng Maritime Industry Authority o MARINA. Kaugnay ito ng 3 advisory na pinapayagan ng magsakay ng mga pasahero ang mga landing craft tanks o LCT. Ayon sa PISA, ang naturang kautusan ay lumalabag sa domestic maritime regulations at international safety standards. Para lamang anya sa mga cargo at sasakyan ng LCT at kulang ito sa mga passenger safety feature. Hiniling ng Philippine Inter-Island Shipping Association sa korte na maglabas agad ng TRO at writ of preliminary injunction upang mapigilan ang pagpapatupad ng naturang kautusan. Hindi kita malilimutan. Samantala, idineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Abril 22 ngayong Martes bilang Day of National Mourning Pagluluksa dahil sa pagkamatay ng National Artist for Film and Broadcast Arts na si Superstar Nora Honor o Nora Cabaltera Villamor sa tunay na buhay. Dahil dito lahat ng pampublikong tanggapan ay dapat naka-half-mast ang bandila ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Nakasaad sa Proclamation number 870 na pinirmahan ng Pangulong Marcos ang pagwagayway nga ng bandila ng Pilipinas sa half-mast para sa national artist ay nakasaad sa Republic Act 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Sinabi pa ng Pangulong Marcos sa kanyang proclamation na ang pagpanaw ni Nora Honor ay napakalaking kawalan sa national culture at artistic community at maging sa pangkalahatang sambayanang Pilipino. Bunso dito ay naisipahayag ng Pangulong Marcos na ang buong sambayanan ay nakikidalamhati sa pamilya at kaibigan ni Nora Honor. At kinilala din sa Proclamation number 870 ang napakahalagang kontribusyon ni Superstar sa Philippine cinema, television at maging sa music. Ngayong araw nito ay inihatid na sa libingan ng mabayani si Ate Guy o si Nora Honor. Ate Guy, paalam, rest in peace. Lakay baka dyan na makapagpa-picture at autograph yung tatay ko. Noranyan yun. Noranyan sa ba heaven siya? na sila magkita. Kaugnay nga ng balitang yan na ihimlay na sa libingan ng mga bayani sa Taguig si national artist at superstar Nora Honor. Ginawa na ng full military honor si Nora Honor sa paghahatid sa kanya sa huling hantungan. Mga sundalo ang mismong nagbuhat sa kabaong ni Nora Honor sa idinaos na funeral march habang tangan ng kanyang anak na si Ian De Leon ang kulay puting rosas, gayon din sina Lotlot De Leon at Matet De Leon kasama ang mga apo ng namayapang superstar.
Superstar. Sa kabuuan ng seremonya sa libingan ng mga bayani ay pinatugtog ang mga hit songs ni Nora Honor na kinabibilangan ng Ang Handog at ang Ikaw ang Superstar. At hinanduhan nga ng malaking karangalan sa State Necrological Services si Superstar at National Artist Nora Honor. Bago inatid sa kanyang huling hantungan sa libingan na mabayani kaninang tanghali sa Taguig City. Dumagsa sa State Necrological Services sa Metropolitan Theater sa Manila ang makilalang artista, personalidad at maging avid fans o tagahanga ni Ate Guy. Sa paghatid sa libingan ng mga bayani, present ang pamilya at mga anak ng superstar na sina Ian, Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth De Leon. At nagbigay din ng parangal ang ilang pambansang alagad ng sining sa pamagitan ng pag-aali ng mga bulaklak bilang respeto at pagmamahal sa yumaong superstar. At nagandod naman ng awit, kanta sina Angelina Quinto at Jed Madela na inawit ang makabagbag ng daming kanta ng superstar ng buhay ko. At personal din dumalo sa state funeral sina Senators Robin Hood Padilla, Senator Bongo kasama si Actor Philip Salvador. Nabigyan naman ng pagkakataon ibang fans na maghagis din ng mga dala nilang bulaklak sa himlayan ni Ate Guy. Inilibing ang superstar sa Section 13 ng libingan katabi ang mismong direktor ng kanyang pelikula na Himala na si Director Ismael Bernal kasama ibang national artist at maging mga scientist. Sa iba pang balita, dapat pakilusin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF para suportahan ng ISAF para suportahan ng Philippine National Police sa paglaban sa mga organized crime. Ito ang suhestyon ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel upang matulungan ng PNP sa pagtugi sa kidnapping syndicates. Paliwanag ni Pimentel, nakasaad sa 1987 Constitution na mayroong malawak na kapangyarihan ng Pangulo na magkasa ng military operations kabilang ang intelligence activities para sa internal security at public order. Ginawa ni Pimentel ang rekomendasyon kasunod ng pagdukot at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Ke at ang kanyang driver na si Armani Pabilio. Samantala, umaasa naman ng PNP na airtight ang iharap na kaso laban sa posibleng mastermind sa likod ng pagkidnap at pagpatay sa isang Filipino-Chinese businessman kamakailan. Ayon kay General Gina Fardo ng PNP, maaring personal kung magkita ang mastermind at ang isa sa mga nahuling suspect na si David Tan Liao. Pero sabi ng PNP, hinair lamang ng nasabing mastermind ang grupo ni Liao na nagsilbi manong muscle group noon ng mga Pogo. Sinasabing pinamunuan ni Liao operasyon sa pagkidnap sa steel magnate ni si Anson Ke hanggang sa bangkay na matagpuan ito sa Rodriguez Rizal. Ayon pa kay Fajardo, target ng PNP at Department of Justice na maisampa ang kasong kidnap for ransom with the homicide laban kay Liao at dala pang narestong suspect maging ang pinaginilaang mastermind at ang dalawa pang suspect na at large o pinaghahanap. Samantala, inumpisahan na ng COMELEC ang pagpapadala ng mga balota na gagamitin sa nalalapit na halalan sa Mayo. Unang tatanggap ng iba pang election paraphernalia ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at iba pang malalayong lugar. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na aabot sa 3,456 na polling precincts ang matatagpuan sa BARM, kabilang ang 8 bayan sa ilalim ng Special Geographic Area. Ang mga balota iti-turn over sa Treasurer's Office ng
ng LGUs para sa safekeeping bago ang araw ng botohan. Target ng COMELEC na maipamahagi ang lahat ng balota at iba pang election paraphernalia hanggang sa katapusan ng Abril bago itakda ang final testing at sealing sa May 2 hanggang May 8. Samantala, kumpiyansa naman ang abogado ni Vice President Sara Duterte Carpio na may ipapanalo nila ang impeachment case. Ayon sa Vice Presidente, tiwala rin siya sa kakayanan ng kanyang mga abogado at hindi na idinitali pa ng Vice President ang kanilang mga pagganda, pero sinabi na nakausap niya agad ang kanyang legal team pag-uwi sa Pilipinas mula sa bansang The Netherlands. Matahandang nitong Pebrero, higit na 200 mambabatas mula sa Kamara ang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Sinimula naman ang impeachment trial o sisimulan ang impeachment trial sa buwan ng Hulyo pagkatapos ang SONA, State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa iba pang balita, kinumpirma ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. na maayos ang kalagayan ni Ambassador Marcos Lacanilao, ang Special Envoy to Transnational Crime, habang nasa kustodiya ng Senado. Wala rin anyang bumisita kay Lacanilao habang nasa pangangalaga ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Unang na-cite for contempt si Lacanilao sa hearing ng Senate Committee on Foreign Relations dahil sa umunoy pagsisinungaling tungkol sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Masama naman ang loob ni Senator Amy Marcos dahil bukod sa hindi agad napakulong si Lacanilao ay naging magaan pa ang parusa nito dahil 2 araw lang siyang nasa kustodiya ng Senado. Balikan natin na ilang pang detalye ng ating mga balita. OPM icon ang binansagang kilabot ng mga kolehiyala na si singer Haji Alejandro sinundo na ni Lord. Kakalungkot sa edad na 70. At 4 na vloggers tinambakan ng kaso ng NBI dahil umano sa pagpapakalat ng fake news. At 7 katao minasaya naman sa isang panaderya sa Antipolo City. Pangunahing suspect sumuko na sa mga otoridad. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Ninong Don Simeon Champion 2. Ganap ng alas 4:26. RH Break Time. Ay, nalulungkot yung mga fans din ni Haji Alejandro. Kodamato na nanonood sila sa atin sa Hotel Miss Teya. Wow, salamat po. Ayan, sila ay nanonood sa Hotel Luna sa Vigan City, Ilocos Sur. Aba! Agpamunggo da? Balatong. Balatong. Ayan. Batiin natin at meron silang kasamang balikbayan. Ayan. Abay, pagbukas na ng TV, nasa RH TV. Ayan. Naimbag nga malam sa Sandig family. Kina Captain Valentino Sandig. At empanada daan, nolomi. Siyempre. Yung kanyang dating girlfriend na si Happy Joy, Huey and Eunice Llanes family, sina Charles, Eden, Sed and Caden. At siyempre ang Doña Rosita Macalma Llanes ba? At ang balikbayan from Canada na si Gay. Ang kanyang kaibigan na si Dana from Canada din. At binabati natin si Dr. Well Aguila, ha? Ayan. Ito nga kinakanta ito ni Haji Alejandro, Sister Miss Teya. Ito pala ay translation nung sinalin sa
Filipino, ginawa ng Filipino song ni Haji. Ito ay mula sa awiting Charade ng Bee Gees. Alalaga, ha? Yan pala ang kasaysayan niya na Dr. Ruel Aguila ng UP. Ayan. Magandang hapon po, ha? At welcome mga brethren, delegates from different countries, mga Freemasons mula sa Amerika, Russia, UK, Italy, Germany, Mexico, Japan, Taiwan at iba pang mga bansa. Welcome mga brethren. Ayan. Welcome to our annual convention or communications of Free and Accepted Masons of the Philippines. 3 days na nagagawin dyan sa World Trade Pasay City. Ayan. Welcome mga brethren at good luck po sa mga golfers na Masons na sumali sa golf tournament ng Confederation of Square and Compass Golfers na sinimulan sa Camp Aguinaldo Golf Course ngayong umaga sa pauna ni Most Worshipful Sunny Razon at Most Worshipful Boy Anyag. Ayan, General Alex Guo. Ayan, abay, ingat lang sa heat stroke, mainit ang panahon mga kuyang. Huwag magtipid. Ayan, kuha kayo ng umbrella girls, ha? Ayan. Tagapaypay at tagapayong. Tagapaypay at tagapayong at tagapunas ng Hawis. pawis. At good luck naman sa ating mga nominees, mga brethren, candidates for a Junior Grand Warden for the ensuing Masonic year. At nga pala, eto, nakiramay din tayo Miss Teya. Ayan, sunod-sunod, ayan, namatay si Pope John Paul, si Nora Honor, si Haji Alejandro. Ayan, mga mista, ha? Ayan, mabigan si Konsehal June Ferrer ay sinundo na rin po ni Lord. Nagpapabot ng pakiramay ang Sandigan Golfers 82 at ang burol ni Konsehal June Ferrer ay sa Arlington Funeral Chapel sa Araneta Avenue, Quezon City. Lakay, si Pilita Corrales. Di ba? Ayaw nga pala, Magkakasunod. Pilita Corrales din, ano, ha? O nga, sunod-sunod, ano, ha? Lakay, Pope Francis Kalungkot naman, anyway. Yung iba, humabol ng Semana Santa. Yung iba, Di na umabot. Di na umabot. Ayan. Samantala, alamin natin ang detalye ng ating mga balita mula sa Antipolo, yung massacre. Grabe, ha? Ilan ba yung suspect dyan, Edniel? Paano niya napatay yung 7 katao, ha? Isa lang ba o may iba pang suspect ka? Ayan, yung nangyari massacre sa isang bakery po, mabigan. Ayan, malapit lang kina Miss Teya. Sa likod Ayan. lang ng subdivision, Lakay. Abay, bakit ang babargas ng mga kapitbahay mo, ha? Ayan. Teka ka nga, kakausapin ko sila. Pulisya sinisilip kung may kasapang suspect sa Antipolo Massacre. Pero yung 7, Edniel, palagay ko hindi lang iisa yan. Anyway, alamin natin ang detalye mula kay arrest number 52. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Tisaya, patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung may kasama pa itong suspect sa malagim na massacre na kumitil sa buhay ng 7 empleyado ng isang panaderya sa barangay Kupang Lungsod ng Antipolo kaninang umaga. Ayon kay Rizal Provincial Police Director, Police Colonel Felipe Maraguna, katuwang ng hanay ang forensics group para alamin kung paano nakayanan ng na-arresto ring suspect ang ginawang pananaksak. Una nang sumuko si alias Bogart sa Campo Crame bago siya dinala sa Antipolo City Police Station ngayong hapon. Kwento niya sa media, inunahan niya itong 7 kinabibilangan din ng 2 menor de edad dahil narinig niya mga itong nagpaplano umano laban sa kanyang buhay. Nabatid na asawa si alias Bogart ng isa sa 2 may-ari ng bakery pero nakabase na sa probinsya ng Masbate. Sakali umanong mapatay siya, mapupunta na ang ownership ng negosyo sa kanilang kasosyo. Kaya kasama rin ito sa kanyang tinaslang. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni Maraguna na tutukuyin din nila ang mental capacity ng suspect na tumangging siya ay nakagamit ng illegal na droga. Pakinggan natin si Police Colonel Marago. Isa rin yan sa tinitingnan natin dahil ito po yung biktima at mag-isa lang itong suspect. Tinitingnan natin lahat and yun nga, kasama natin dito yung forensic group pagkagather ng ebidensya. Sa inisyal na investigasyon, nangyari ang krimen habang natutulog ang 14 ng hating gabi. Pero alas 6 na
ng umaga ito tuluyang naiulat sa mga rumoresponding o rumorondang barangay tanod na sila namang nag-report sa PNP ng Antipolo City Station. Na-recover naman malapit sa CR ng nasabing panaderya ang ginamit ng suspect sa balisong at kutsilyo sa krimen. Ito si Edniel Parrosa. Edniel. Ulat para sa DZRH. Kaya pala napatay yung 7 dahil sila ay natutulog nung saksakin. Tulog. Oo. Yun ang version lakay ng suspect. Sabi niya, habang natutulog yung ito, 5 sa baba, 2 sa taas, ay sa kanya sinamantala yung pananaksak. At ginawa niya ito ng patay rin ang ilaw. Ganito niya ilarawan yung ginawa niya krimen. Bagamat siyempre, during the course of the crime, may mga nagising at tinangkang lumaban, ay lamang umano siya yung termino niya. Lamang siya dahil siya lang yung may armas, may patalim. At lahat ng tumangkang sumagupa sa kanya, yun na nga ang sinapit lakay. Grabe. Matanong ko, nakadroga ba yung suspect natin? Dinag-test na ba? Oo. Oh, yung paggamit niya ng illegal na droga ay itinanggi niya kanina sa initial na mga pagtatanong ng mga reporter natin kanina. Hindi siya nakagamit at hindi rin daw siya nakainom nang mangyari yung insidente, pero kagaya ng binanggit nung tinanong natin si Police Colonel Maragon ay kasama yan sa kanilang tutukuyin. Ano ba yung mental state of capacity nitong suspect at makaisa lang din ito sa karampatang pagsisiya sa ito investigasyon. Courtesy of Rizal at Antipolo City Police. Okay, maraming salamat Edniel Parrosa. Balik sa inyo, Lakay at Mistea. Maraming salamat Edniel Parrosa mula sa Antipolo City at binabati natin si Most Worshipful Roland Paulino, ayan, at ang kanyang kapwa-direktor na si Popoy Taruca ng BCDA Bases Conversion Development Authority. Sa isa pang report, Pangulong Bongbong Marcos namahagi naman ng mga ambulansya sa Mindanao. Ilang ambulansya yan, Miss Let? Aris number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay Mistea, kabuang 71 patient transport vehicles ang ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ginanap ang turnover ceremony sa Pelayas Sports Center sa Cagayan de Oro City. Ang 85 PTVs ay para sa iba't ibang munisipalidad at Naku, anyari. Let. Awanin. Ayan, take 2. Balikan natin si Let Narciso mamaya. Samantala, resolution ng pagkilala kay Pope Francis inihain sa Senado. Idetay mong balita, RH28 Raymond Dagpaas. Raymond. Hindi lang kawalan ng simbahang Katolika ang pagpanaw ni Pope Francis, kundi siya ay kawalan ng buong mundo. Ito ang paniniwala ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, kasunod ng inihain nitong Senate Resolution number 1342 upang iparating ang pakikiramay ng Senado sa Vatican at kilalanin ang pamumuno ni Pope Francis sa simbahang Katolika sa nakalipas na 12 taon. Ayon kay Estrada, hindi lang siya isang spiritual leader, kundi simbolo din siya ng kababaang loob, pakikisan sa mga walang kapangyarihan at social justice. Ang kanyang mensahe ng pag-asa at away hindi lang naramdaman ng mga Katoliko kundi ng buong mundo. Sa panahon ng kanyang pamumuno sa simbahang Katolika ay binigyang din nito ang kahalagahan sa pagtulong sa mga walang-wala, ang paglaganap o pagpapalaganap ng kapayapaan at pag-alaga sa ating kapaligiran. Hindi malilimutan ang kanyang apostolic visit sa Pilipinas noong 2015 upang makiramay sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban sa temang Mercy and Compassion. Si Pope Francis na ipinanganak na si Jorge Mario Bergoglio sa Argentina ay siyang pang 266 na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Ito si RH28 Raymond Dagpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi kita malilimutan. Maraming salamat Raymond Dagpaas at balikan natin si Let Narciso.
Kaugnay sa pamahaging ambulansya ng Pangulong Marcos sa Mindanao. Ilang ambulansya ulit yan, Miss Let? Kadami-dami, ha? Ayan. Ilang barko sinakay yan. Let, please come in. Lakay Miss Dea, kabuang 71 patient 90. transport vehicles ang ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ginanap ang turnover ceremony sa Pelaez Sports Center sa Cagayan de Oro City. Ang 85 units ng PTVs ay para sa iba't ibang munisipalidad at lungsod ng Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte at Lanao del Sur, habang ang 6 ay para sa BARM. Sa kanyang talumpati sa seremonya, sinabi ng Pangulo ng inisyatibong ito ay bahagi ng 2.2 billion pesos na budget na alokasyon para sa pagbili ng 1,000 ambulansya na ipamamahagi sa buong bansa. Narito si Pangulong Marcos. Lahat-lahat, 1,552 ang ipapamigay natin. Ang LGU natin, 1,492. Kaya't meron na ang mga LGU na pangalawa na ang tatanggapin nila itong taon na ito. Kapag nangyari ito, sa kaunang pagkakataon, masasabi natin 100% coverage na lahat ng munisipalidad sa loob lamang ng 3 taon. Ito'y para sa akin isang tagumpay na hindi pa nagagawa sa ating kasaysayan. Ang state-of-the-art ng mga ambulansya ay mayroong stretcher, oxygen tank at blood pressure monitor at nakadisenyo para matiyak ang mabilis at ligtas na pagbibiyahe ng mga pasyente. Layo nitong palakasin ang kahandaan at pagtugon sa kalamidad at sakuna sa local at national levels. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Yes, Lakay? Galing ba sa PCSO yan? O sa Malacanang mismo? Ang binanggit, Lakay, ay Medical Transport Vehicle Donation Program ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ayun. Okay, maraming salamat, Miss Let. Sana meron din sa amin sa Ilocos. Oo, sa buong bansa daw, Lakay. Magdi-distribute. Lahat. Walang mawawalan, Lakay. Iwaras da, Lakay. Sige nga, Rod. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, lakas si MD, pinakilos na ang kanilang nationwide political machinery para matiyak na ang panalo ng mga pro-Marcos senatorial candidates. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 12. Pati ba yung mga kandidatong nasa laylayan? Ayan. Oo nga. Kakayanin bang maipanalo? 12-0 ba yan? Mahihila pa ba? Aris number 12, Milky Regunan, please kami. Manang Milky. Lakay at Thea, pinakilos na ni House Speaker Martin Romualdez, presidente ng Lakas Christian Muslim Democrats, ang kadalang nationwide political machinery para matiyak ang panalo ng 11 senatorial candidates ng administrasyon sa ilalim ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Ang breakfast meeting kanina ng Lakas CMD ay ginanap sa Imelda Hall, Aguado residence sa Malacanang at dinaluhan ng mga congressmen, governors, city mayors at mga local leaders mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kanyang talumpati, ginit ni Romualdez ang straight alyansa, walang iwanan, kasabay ang pagtiyak na hindi daw mapapahayang administrasyon sa taong bayan dahil subok na ang kakayahan ng mga kandidato ng alyansa. Narito si House Speaker Martin Romualdez. About it. Ito talagang ihingi ko sa iyo. Please lang. Please. Straight alyansa. Dinin natin lahat sila. Walang iwanan dito. Ito ang gusto nating mahal na Pangulo. They are our true partners. Subok na subok sila. I know each and every one of them have proven themselves. Hindi tayo mapapaya sa taong bayan. These are the right candidates. This is the future of the Philippine Senate and the Republic of the Philippines. Sabi pa ng House Speaker, hindi lamang ito Senate campaign, kundi pagsusulong ng maayos na palakad sa local level. Anya ang laban ng alyansa ay laban ng bawat lalawigan, bayan at barangay sa buong bansa. Ang alyansa para sa Bagong Pilipinas ay kinabibilangan ng 5 major political parties.
Partido Federal ng Pilipinas, Lakas CMD, Nationalista Party, National Unity Party at ang Nationalist People's Coalition. Nagkumita ang mga ito na tulungan at suportahan ang mga programa ng Marcos Jr. Administration at may sulong ang mga panukalang batas dito sa pagbubukas naman ng 20th Congress sa darating na Hulyo. Ako si Milk Regunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay nga Rod, maraming salamat manang Milky Rigunan at yan ay pangarap ng mga taga-Lakas CMD. Pero magpoprotesta ang mga taga-PDP, ha? Bakit lakay? Sabi ni Senator Bongo, number 1 na ako sa survey. Ayan, consistent. Ayan, abay, sabi ni Congressman Dante Marcoleta, humahabol din ako. Ayan, nasa na 14 na ako. Ayan, konti na lang. 13 pala, 13 ba si Marcoleta? Nagtatansap si Miss Jackie. Ayan, kapatid. Ayan. Good luck sa ating mga candidates. Basta okay lang. Sige, pagandahan ng plataforma. Naku, malungkot itong report ni Boy Gonzales. Oo, lakay. Ito nga't ang mayoralty candidate sa Silang Cavite pinadidisqualify ng solo parents party list dahil sa naging biro sa isang campaign rally. Barkada ba ito ni yung sa Pasig, mayoralty candidate ng Pasig? Hindi ko nga alam lakay. Si Attorney Sia. Ayan, Alamin nga natin ang detalye sa report ni RH29 Boy Gonzales, Boy G. Hiniling ng mga kinatawan ng solo parents sa COMELEC na diskwalipika sa darating na eleksyon ng isang mayoralty candidate sa Silang Cavite. Sa kanilang petisyon, nais ng solo parents na madiskwalipika bilang kandidato sa pagkaalkalde si Mayor Alston Anarna. Una rito sa isang campaign rally, nagbiro si Anarna na ipaparapol ang mga solo parent. Ang biro na ito ni Anarna ay may tuturing umanong gender-based harassment. Hiniling rin nila sa COMELEC na suspindihin ang proklamasyon ni Anarna sakaling manalo ito sa halalan hanggat wala pang desisyon sa kaso. Ayon kay Rosel Teodosio, second nominee ng Solo Parents Party List, nais nilang magsilbing paalala ito. Ang mga bastos ay huwag payagang makapagserbisyo sa publiko. Hindi anya dapat gawing biro ang sitwasyon ng mga solo parent na ginagawa nilang biro ng ilang kandidato. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lawyer ito, di ba? Ayan, parang si Attorney Sia din ng Pasig. Parang abogado. Din. Ayan, Bata, ganito ang ilan natin mga lawyers ngayon. Ayan, hindi naalala yung kanilang pinag-aralang ethics. Ayan, dapat laging naka-display ang kanilang ethics. Ayan, okay. Boy. Naku. Awani. Si Boy. Awani. Anong sabi ni Yorme? Ayan. Awan. Si Mayor Hani at saka si Bersosa. Ayan. Maraming salamat, Boy Gonzales. Kilala namin itong si Ariston Anarna. Apa yan? Kamag-anak kaya ito nung o kapatid nung kaibigan namin ni Nicole Lopez. Ayan. Oo nga, tatanungin ko pala. Sabi ko, lakay parang close kayo nito dapat eh. Yung nag-file sa amin ng live Kevin yata. Anyway, sa iba pang mga balita, pero happy birthday muna kay Ivan Kiling, ang Vice President Operations and Programming. Ivan, happy birthday. Kay Benisa Syung, kay Brad Rafael Ram Maluloyon from TLK, Mr. Reno Liberspread Lim, ayan, ng Sandigan 82. At happy birthday din kay Benisa Syung. Ayan, birthday pala ni Benisa, ha? At si Arta Samaniego ng San Jose del Monte, Bulacan. Kuyang Joey Yu. Ayan, at ganoon din kay Bossing Pete Belleza ng Ayala, Alabang. Kuyang Romy Chua, Attorney Bernard Almeda at Kuyang Ray Defante. Happy birthday! Samantala, inireklamo nga ng NBI ang 4 na vlogger sa Department of Justice. Ayon sa NBI, inedit ng manaturang vlogger ang ilang panayam sa mga opisyal ng pamahalaan para maiba ang konteksto nito o nilalaman.
Kabilang sa mga reklamo niyan ng NBI ay ang inciting to sedition, paglabag sa anti-alias law at unlawful use of publication. Hindi pinangalanan ng NBI, bakit hindi pinangalanan naman na Director Jimmy Santiago, ha? Nasa DOJ na yan eh. Ayan, ba't may mga gamo-gamo rito, ha? Andito ba si Rizal? Ayan. Kinakabahan na nga ako, Lakay. Baka yan ang mamirienda natin. Magdala nga ng kandila rito, magsindi nga ng kandila. Ayan. Boy yata si Kuyang Jose Rizal dito, tsaka si ang pangalan niya, Marcela... ano pala nanay niya? Kala ko, sinesya niya, kala ko, alam mo nanay ng, nakalimutan nanay ni Dr. Jose Rizal, ha? Di ba yung habang nag-aaral nun, turo sa atin, ha? May lampara, Teodoro Alonso. Ayun, Teodora Alonso. Ayan. Ang bilis mo talaga, ha? Hindi pinangalanan ng NBI mga vloggers, pero ito ay galing daw sa Saudi Arabia. Lalayo. Canada, New Zealand at United Kingdom. Wala bang taga Pinas? Samantala, Lakay, patay nga ang 7 katao sa karumal-dumal na massacre sa loob ng isang panaderya sa barangay Kupang, Antipolo City. Ayon kay Calabarzon Police Spokesperson Police Lieutenant Colonel Cheat Gaurian, pawang mga lalaki ang nasawing empleyado ng JNB Bakery na posible umanong natutulog nang mangyari ang krimen. Sa panayam ni RH52 Edniel Parrosa kay Purok 1 Coordinator Jem Bellarmino na isa sa mga unang rumesponde sa lugar, nakatanggap umano ng sumbong ang isa niyang tanod sa insidente kaninang alas 6 ng umaga. Nang kanilang puntahan ng bakery ay dito na tumambad ang mga katawang bordado na ng saksak. 5 salabi ang nasa unang palapag ng bahay, panaderya, habang 2 pa ang nadiskubre sa taas. Narito si Bellarmino. Punta ko po dito, nakakandado po yung pintuan eh. Nanghiram po kami ng grinder para mabuksan yung pinto. Yung po, pagtingin po namin, nakahandusay na po. Samantala, hawak na ng pulisya ang hindi pa pinangalan ng suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon sa motibo ng krimen. Si alias sa Bogart. Bogart. Alias pa ng Lakay. Babalikan natin ang pang detalye ng ating mga balita. Ayan, para sa mga fans ni Haji Alejandro. Antayin po ang report ni Josa Cruzata para malaman natin kung saan ibuburol ang labi ni Haji Alejandro at kailan ililibing. Our condolences sa pamilya ni Haji. Oras, Miss Teya. Ganap ng alas 4:59. Babalikan eh. Tagaraw sa may dagat na masyal at pagdilim sa ganda ng boss ni Haji talaga. Alamin nga natin ang latest kung saan ibuburol at kailan ang libing ng OPM icon ang binansagang kilabot ng mga kolehyala, singer Haji Alejandro. Ito nga't alamin na natin ang detalye sa ating showbiz news mula sa Diyosa ng Showbiz, Josa Cruzat. Josa? Lakay at Mistea, pumanaw na ang OPM legend na si Haji Alejandro sa edad na 70. Kinumpirma ito ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng isang pahayag kung saan humiling sila ng privacy habang nagluluksa. Matatanda ang si Haji ay nakipaglaban sa stage 4 colon cancer at ibinunyag din ng kanyang partner na si Alina Velasquez na sumailalim ang OPM icon sa operasyon noong February. Ipinagdiwang pa ni Haji ang kanyang kaarawan kasama ang mga mahal sa buhay noong December 26, 2024. Tinaguri ang kilabot ng mga kolehiyala si Haji na nagsimula sa industriya bilang miyembro ng circus band. Ilan sa mga hit songs niya ay Kay Ganda ng Ating Musika, Nakapagtataka, May Minamahal, Tag-Araw, Tag-Ulan at marami pang iba. Lakay at Mistea, sa ngayon wala pang inilalabas na anumang detalye ang pamilya ni Haji hinggil sa wake details. Pero kaninang ngayong hapon na naglabas ng statement ang partner ni Haji na si Alina Velasquez at sa kanyang social media ay kinumpirma niya na kahapon, April 21, pumanaw si Haji. At ngayon nga, April 22, ay pinagdiwang
ay ngayon March ang 27th anniversary nilang dalawa. Yan, para sa Break So, Time Show. kahapon pala siya namatay, Josa? Tama Lakay. Sa confirmation ng partner niya na si Alina sa social media post niya ay kahapon nga pumanaw ang OPM legend. At ngayon April 22 ay ang 27th anniversary nilang dalawa. Kaya medyo sad makapagbagbag damdamin ang post ni Alina Velasquez kung saan nagpasalamat pa siya sa mga anak ni Haji at binigyan daw siya ng pagkakataon mga 8 oras kung di ako nagkakamali na makasama si Haji bago ito pumanaw kahapon. Okay, maraming salamat, Josa. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzada nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May baybay humimlay. Sana mahimbing ang paghimlay ni Haji Alejandro. Rest in peace. Paalam, Idol Haji Alejandro. Sabay sa paghuni ng ibon, saksi ay liwanag ng buwan. Di ba sabi mo pa na wala pang iba, na ako ang una sa pagmamahal mo, sinta. Magkasama na sila ni Rico J sa Heaven. At yan ang kaba natin palatuntunan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Oy. Magkano? Sabi ni Mr. Michael Ismaga, ating business correspondent, nagsara ang palitan ng dollar, 56 pesos and 68 centavos. Wow. So lumalakas ang piso na Magkano ba kahapon? Naku, bumagsak ha. Kahapon nagsara 56.61. Ayan. Kumina ng 7 centavos. Mabalansyadong balita susunod na. Henry Ura at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye! Ulan, sinyang